Pod Network Entertainment. Yun, ginagawa ko lagi. Anyone here from the Philippines? Kunyari mixed crowd, no? Mga puti, mga Indian, mga Chinese, mga ano-ano pa. Anyone from the Philippines here? Wala. Oh, wow. Okay, anyone from immigration here? Tapos tumatawa na sila nun kasi parang nagigets na nila na marami ring TNT, tago ng tago sa Pilipinas, mga illegal expat. Diba? Hindi illegal immigrant, illegal expat. Welcome to another episode of Intellectual Wall with Victor Anastasio, produced by the Pod Network Studios, recorded here at the Pod Network Studios. Tingnan niyo naman ang setup ng lights na to. Alam niyo tong lights na to, in-import pa namin to sa Antarctica eh. Kasi hindi siya blue lights talaga. Ano siya, white light, pero yung blue ng icebergs. Yun yung diba? Ganda eh, oh. Kung nasa Spotify kayo, may video dapat to. Kung nagda-drive kayo, tingnan nyo muna. Worth it na mababangga eh, para makita to eh. Ganda ng setup eh, oh. Maraming salamat. Galing lang kami sa Absolute Mega Best of Comedy Manila Tour, as you know. Tapos galing kaming Singapore and Australia. Ibang kaba naman. So I guess ang topic natin ngayon ay white people versus, and then mixed. Sige, white people. Joking to white people versus joking to Pinoys. Kasi dati nung nag-abroad kami, nauna sina Tim Tayag, sina GB, yan, ganyan. Hong Kong, Singapore, English syempre, di ba? Tapos mixed crowds. May mga nanonood na Singaporean, may mga nanonood na Malaysian, may nanonood na Irish, may nanonood na British. Halo-halo eh. So, ang experience ko noon, parang tali yung isang kamay mo. Na naipagsuntuan ka na tali yung isang kamay mo. Kasi hindi naman natural sa akin mag-English. Diba? It's not natural for me to speak English, no? So, ibang experience. And then ito naman, nung Pinoy, sa Singapore, gets ko eh, na malapit lang yung Singapore sa Pilipinas. Pwede silang lumipat-lipat. So, updated sila sa Pilipinas. Nakinabahan ako sa Australia kasi baka hindi na nila alam, may mga tao doon 10 years na sa Australia, baka hindi na nila alam kung ano yung Wigo, hindi na nila alam kung ano yung Cobra Energy Drink. Alam mo yun, medyo joke nga ako sa Singapore, hindi nila alam kung ano yung Sting Energy Drink. So kailangan inedit ko yun, ginawa kong Cobra Energy Drink, mas alam nila, mas sikat apparently yung Cobra kaysa sa Sting. May mga ganong adjustment sa mga sabihin na nating expat na Pinoy. 'Di ba? Side note lang, bakit daw pagka person of color, Pinoy, Arabian, Chinese, immigrant yung tawag. Pero pag puti, expat. Kaya i-claim na natin mga expat na Pinoy. Di ba? Mas maganda pakinggan kasi expatriate din naman sila. So may mga ganong adjustment sa Singapore. And apparently sa Australia, tinanong ko sa Intellectual Walls Telegram group, kung di pa kayo part nun, yung link to join ay nasa description ng episode na to. So mag-join na kayo. Tinanong ko, alam pa ba nila sa Australia yung Wigo at si Kiefer Ravena, Chris Chu? Alam pa nila. So ginawa ko yung set ko, halos walang adjustment, nag-connect pa rin. Hindi lang nag-connect yung mga ibang religious jokes ko dahil good people yata sila at show ko ay Sunday. Pero it comes with the territory. Hazard yun. Yung pagre-religious jokes sa mga Pinoy. So gano'n na experience ko sa mga Pinoy. Halos wala kang i-adjust. Kahit Pinoy yan sa abroad, kung may mag-produce man sa amin sa Perth, Australia, Brisbane, diba? Di natin alam. Or North America, or Canada, or Middle East, Dubai. Contact nyo lang kami at Victor Anastasio Instagram. May producer dyan na may experience. Ayaw namin ma-scam. So sana may experience kayo at magaling kayo. Just contact me, contact us sa Comedy Manila. So alam mo naman yung tao hindi satisfied, diba? Sabi nga nila, pagka may aircon, gusto mo mag-jacket. Pag mainit, gusto mo mag-aircon. Alam mo yun, hindi satisfied yung tao eh. Pagka basta, hindi satisfied yung tao. Ako naman, nung nagpipinoy comedy ako dun sa Australia, na-miss ko naman yung feeling na nagko-connect ka sa ibang cultures. Diba? Kasi naalala ko may nakausap ako mga puti nun. Nagko-connect kami. May Arabian nun. O hindi, diba? Ano ba Pakistani or hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta Chinese, diba? Indian. Nagko-connect eh.
ang sarap din ng feeling na ganun kasi walang fame involved. Isa sa mga paborito ko set nung pumunta ako sa kinuha ko ng Comedy Central Asia para mag-perform sa Malaysia. Parang bars, para flip top yun, no? Kinuha ko ng Comedy Central Asia para mag-perform sa Malaysia. Tapos I think, yung capacity nun, around 300 to 700. Sa alaala ko 700 eh. Sabihin ko lang 700 kasi malaki siyang parang ballroom eh. Tapos 5 minutes lang. Ang hirap ng 5 minutes kasi meron ka lang 5 minutes lang na magpatawa. Unlike 1 hour, di ba? Hindi gumana yung joke. Take your time, ganyan. Ito 5 minutes. Tapos dito kasi 2014 nakikilala na ako na si O Shopping. So may ganung sabihin natin kasikatan. O, kilala ako. Tapos parang may ganyan na, komedyante pa. Doon talaga, total strangers lahat. Hindi nila ako kilala. Ang may mga kilala lang sa akin doon, among the 700, yung mga Malaysian comedians. Siguro mga 10 lang sila. So, total strangers. And then, nag-kill ako ng 5 minutes. Ang sarap. Kasi nag-connect yung jokes ko na English about Philippines sa mga taong total stranger na iba yung kultura. Diba? Sige, magsimula na tayo. Paano mo magpatawa sa mga abroad? Ang tip sa akin nun, nung mag-a-abroad ako, Hong Kong, Singapore, kailangan i-call out mo muna na Pinoy ka. 'Di ba? Si Rafi Taruk, dating nagko-comedy ang nagsabi nun eh, parang gumawa ka lang ng jokes about Pinoys na wait staff. Kasi yun ang stereotype. Just play, paglaruan mo lang yung mga stereotype, matatawa sila. Kasi ganun ang comedy, 'di ba? Tapos, fast forward to nag-Comedy Central ako, may mga joke ang ganun. Sige, sample lang ako para masaya. I heard, syempre English to, no? Tataglish ko na lang. Nakakaintindi naman kayo ng Tagalog eh. Narinig ko na yung underground river sa Palawan is now one of the 7 wonders of the world. Round of applause. But to me, the Philippines will be my number 1 wonder of the world. Because I always wonder what in the world happened to the Philippines. Nakakuha ng tawa yun. Kasi alam nila mahirap na bansa yung Philippines. So okay pa yun. Lumala at lalala yung joke kasi sinasabi ko German-made, precise, Japanese, German-made, sabihin natin precise, ganyan, Japanese-made, durable, Philippine-made, nakalimutan ko yung punchline. Philippine-made, ine-export sa, invento lang ang bagong punchline. Philippine-made, ibig sabihin, ine-export sa Hong Kong. Parang ganun. So about Philippine maids, kasi yun yung stereotypes. And totoo naman, maraming Philippine maid. At doon tayo kilala. So lumabas yun and then nakakuha ko ng mga hate messages sa internet. Pero ganun talaga eh. Meron pa ako nakita sa aking Google Photos archive. May joke ako noon na siyempre English ulit. I think nasa Hong Kong. Doon lang naman ako nag-perform eh. Hong Kong or Singapore or Malaysia. Ng English. Sabi ko, I woke up a while ago in my hotel room and the bed was already made. And I thought, wow, did I sleepwalk again? Diba? Gets na nila yon kasi ang Pilipino ay service crew, ganyan, ganun sila kilala. At least at that time, mga 10 years ago. Alam ko ngayon, marami pa rin ganun at wala namang masama dun eh. Diba? Yun yung trabaho nila, bakit masama? Diba? Kunyari may Asian, magaling sa math, engineer, wala naman na-offend. Pero bakit pagka caretaker na? Maid, waiter. Bakit sasabihin ng mga Pinoy, bakit mo pinagtatawanan? Bakit? Ano masama sa trabahong yun? Di ba na uno reverse ka? Gago. Anyway, yun. So ano pa ba yung mga jokes ko nun? Yun, ginagawa ko lagi. Anyone here from the Philippines? Kunyari mixed crowd, no? Mga puti, mga Indian, mga Chinese, mga ano-ano pa. Anyone from the Philippines here? Wala. Oh, wow. Okay. Anyone from immigration here? Tapos tumatawa na sila nun kasi parang nagigets na nila na marami ring TNT, tago ng tago sa Pilipinas, mga illegal expat. Diba? Hindi illegal immigrant, illegal expat. So yun yung mga jokes ko na, nung nag-Hong Kong Comedy Festival ako, inuna ko yung jokes ko na parang relationship jokes agad. Majority ng crowd puti. Hindi sila kumunik. Kasi parang, ewan ko, racist lang ako baka nga racist lang ako. Pero pag puti kasi, tinitingnan nila, bakit? Ito, medyo extreme doon, no? Pero pag nagsa-stand-up comedy sa ibang bansa yung Pinoy, tapos nag-relationship jokes agad, bakit nagre-relationship jokes tong unggoy na to? Hindi naman kami pareho ng experience. Siyempre, racism lang yun, no? Pero,
Ganun na parang kailangan sabihin mo muna, I'm Filipino, this is how I look like like Vietnamese, I look like Cambodian, tatawa na sila, tapos pwede ka na mag-joke. May ganung wall sa international at least. Parang may, kailangan mo i-call out muna na mixed crowd or majority puti, kailangan mo i-call out na, bagito pa ako nun eh. Ano ba yun, 2011, 2012? So parang 5 taon pa lang ako nag-stand up versus ngayon, 15 or 17 na ata. Anyway, diba, yun ang na-realize ko pag puti na kailangan mong extra effort ka kasi may ganun eh. May ganun talaga na nakakatawa ba tong Injong to? Nakakatawa ba tong Southeast Asia? May ganun na experience ko sa puti. Ngayon, yung iba naman, diba, Jokoy sa Oscars. Diba? Puro puti yun. Puro mayamang puti. Tingnan nyo kung paano si Trinato, diba? Parang may sila na parang superior kami kasi movie star kami, tsaka puti kami. Again, racism na naman to. Diba? Ako yung opposite ng Ku Klux Klan no? Opposite. White inferiority. Hindi, joke lang. Joke lang. Kaya naman punching up, pag comedy punching up, sila yung ruling class eh. So ayos lang. So mayaman naman sila, tsaka makapangyarihan eh. Ano pa ba? Eto, nako. May kwento ako. Kota Kinabalu ay isang lugar sa Malaysia. Diba, Sabah, yung contested na Sabah Islands, may Kota Kinabalu dun. Karamihan din ng mayaman dun, like anywhere in Southeast Asia, of Chinese descent, Chinese ethnicity. May joke ako na, syempre mixed crowd to, diba? Again, mga puti, mga Indian, mga Chinese, mga Malay, yun naman usually, diba? May mga onting blacks, may mga itim. And then, sinabi ko, Asians, they say Asians have small penises. That's not true, right? That's not true. Make some noise, my Asian brothers. Palakpakan sila, di ba? Indians? Yeah. Malays? Yeah. Chinese? Very nice culture, very rich, very good language, and great wall. Wow. So, di ba? Parang sinasabi mo na sila, hindi malaki yung titi. Tayo lang yung malalaki. So, tawa-tawa, comedy. Apparently, yung isa sa mga nagbubos-busan doon na Chinese descent, dinala kami sa after party sa club. Siyempre, di ba? Ewan ko, ganun eh. Parang, club tayo, ganyan. Linalapitan ako na parang, nainis, napikon talaga, na gino ko na maliit yung titi niya kasi, I guess Chinese, siya. Napikon, na alam mo yung passive-aggressive, na binababa niya yung shorts niya, pinapakita niya yung boxers niya. Hey, I'm sorry for this. Asing ganun, nagwawalang ganun. Na nagpapatawa pero alam mong galit. Alam mo yung mga taong ganun. So doon ko nakita na comedy brother at brother talaga si GB Labrador. Kasi siya yung lumapit dun sa mayamang Chinese na yun. Tapos nagsintu-sintuan lang siya. Nagbaliw-baliwan siya. Na parang habang tumutugtog, tangkad ni GB, di ba? Tapos may bigote. So linapitan niya yung Chinese na ganun, ginitnaan niya. Tapos pumalakpak lang na ganun na parang siraulo na sumasayaw. So parang hindi ko alam kung natakot na yung mayamang Chinese Malaysian na yun. Pero ganun, may mga ganun na experience. And then meron din mga kaya totoo yun no? Dati nung wala pa akong pera, galit ako dun sa mga travel is life, travel experience. Parang, nyo, iyabang nyo. Pero ngayong travel learner ko, nagigets ko na na magkakaroon ka talaga ng ibang perspective. Kasi, kaya hindi na ako masyado ngayon nag-aano ng mga, mali pronunciation, barok. Diba? Hindi, kasi ang daming languages sa mundo. May isa, umiihi ako sa CR pagkatapos ng set ko sa Singapore. Tapos may lumapit na isang puti. Sabi niya, urinal etiquette. Sabi ko, anong etiquette? What etiquette? Urinal. So apparently, sinasabi niya urinal etiquette. Pero bakit siya mali? Puti siya. Alam mo yun? So may ganun eh. Tapos minsan meron pa akong Australian na nakausap na nag-i-English naman yung mga iba. Pero hindi siya maintindihan. Miski yung mga native English speaker, hindi maintindihan yung Australian accent niya kasi yung kapal. So may mga ganun na aasarin mo na hindi marunong mag-English or mali yung grammar. Hindi naman natin mother tongue yun. Wala naman silang pakialam eh. Tapos after nung Singapore din, na set ko, may nakipag-usap na lang ako. Tapos may nagsabi na, I think from the crowd na to or open micer doon. Sabi niya, I thought you were faking your Filipino accent, but that's really how you speak. Tapos ako parang,
Yeah, this is really how I speak. If I had an American accent, then I would be faking it because I'm not an American. Pero para sa kanya, siguro nakikita niya nga yung mga Phil-Am comedians nun na ganun yung jokes nila na parang, hey, what's up here? Pero tayo bilang Pinoy, ganun talaga tayo magsalita eh. Tapos sa rin tayong barok, ganun tayo magsalita eh. Isa pa, tinan nyo, totoo talaga eh. Sige, sabihin ko nga muna to, putsang gulo, no? Si Jason Leong, hanapin nyo siya sa Netflix, successful siyang Malaysian comedian na nakita ko sa Google Photos din, yung Facebook status niya. Victor Anastasio is killing here in Crack House, Kuala Lumpur. This is how he markets his show. Quote unquote. Hi, thank you for listening to me. I hope you were happy. Hindi ganun exact words. Basta sinabi ko raw, I have a longer set tomorrow. I forgot the details of what time and where, but please come. Ganun daw ako nag-market ng show nun sa Malaysia. So parang nag-kill ako sa open mic, sa Crack House, 5 minutes or 7 minutes. Tapos nung in-invite ko na yung crowd dun sa actual show, wala akong binigay na details. Anyway, si Jason Leong, sinabi niya, kasi tinatawag namin siyang Jason. Sabi niya, wow, your accent is really Spanish. Diba parang na-mind blown ako na parang nag-eye-opener na, oo nga no, kung sa Pilipinas ka, pag sinabi mo Jason, sabihin barok ka, dapat Jason. Yung mga konyong school, Jason. Yung mga konyong school, Berta. Diba? Nasa ako nun, may kasama kami mga high school ata ako nun. High school, tinawag ko yung kaibigan ko, Marco. Pinagtawanan ako. Marco, Spanish name yun, ulul. Marco. Yun naman talaga di ba? Marco Antonio Barrera. Di ba? Pero bakit tayo nahihiya? Kaya nung sinabi ni Jason Leong, Malaysian Netflix comedian na Spanish accent, oo nga no. Hindi tayo barok, Spanish accent lang tayo dahil mas malapit yung Espanyol sa Tagalog. Pero malamang kung redditor ka or commentor ka sa TikTok, na ang alam mo lang ay English at nanonood ka ng pirated na HBO, yun lang alam mo. Yun lang yung mundo mo. Na pag hindi ka Hollywood magsalita, barok ka na. Ano pa ba? Yung mga jokes nun. Madali rin mag-joke sa abroad pag foreigners yung audience. Kasi yung opening joke, usually dumating kami doon 1 day before, 2 days before. Nakakamiss din yung experience na yun. Siyempre, sunduin ka ng parang yung tour na to parang I made it this far. Basta parang ganun. Malayo na narating. Kasi sponsor kami ng Manor Baguio. Kalahati lang yung price ng hotel room dahil dun yung venue. So sponsored na siya, di ba? Counted na sponsored kahit 50%. Okay na yun. Sponsor kami ng Philippine Airlines. By the way, maraming salamat sa Philippine Airlines. PAL supported as artists. Yun lang, malaking bagay sa amin yun. Hindi naman kami sikat, hindi naman kami mainstream. Stand-up comedians na kami and yet, nag-support ang PAL. Sponsor kami. At yung mga plus one namin, Philippine Airlines. Alam niyo naman sa Philippine Airlines, may snacks, decente yung legroom. Ayos. Di ba? Salamat sa PAL, Philippine Airlines. Tsaka marami na ako liparan na airlines din, kahit yung mga mas mahal. Pero iba talaga yung hospitality ng Pinoy. Tapos, pag professional yung Pinoy, hindi lang siya sa puti, hospitable. Diba? Pati sa kapwa Pinoy, hospitable siya. Kasi nagpatulong ako ng booking, gusto na mag-upgrade ng legroom, ganyan. Ang bait kasi Pinoy, di ba? So iba talaga, Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Okay, galing. So, nawala ako dahil sa sponsorship na yun. Ano yung sasabi ko? Pagka nag-ano ka sa mga puti, sa Singapore, sa Hong Kong, madali kasi 1 day or 2 days before, susundin ka ng, dati, natulog lang kami sa recording studio ng isang Malaysian rapper. Doon kami natulog. Alam niyo yung mga parang itlog na foam, eggshells, na soundproof. Nilatag niya lang doon kami natulog ni Red. Ganun lang. Or sa bahay ng komedyante, doon sa spare room. Yung isa pa, natulog ako sa bahay ng anak nila. Dalawa yung anak nila. So during daytime, papasok yung mga anak nila maliliit. Akit dito sa leg ko, maglalaro kami ng crayons, coloring book, babasahin nila ako ng libro. Alam mo yun, naging ako ninong Tapos yung mga pader may crayon, tapos doon ako natutulog kasi hindi nilililigpit. So matutulog ako sa bed na may crayons na nakakalat.
Alam mo yun? At may mga clay. So doon ako and now, di ba? Nagpa 5-star, 4-star hotel na kami sa Australia, Singapore, Baguio. So, malayo na rin narating ng Comedy Manila. Maraming salamat sa inyo. So anyway, pag nag-abroad ka, and again, ang experience ko lang ng English sets ko ay Malaysia, Singapore, and Hong Kong. Susundin ka ng comedians, kakain kayo. So ma-experience mo yung food culture, ma-experience mo yung ano yung sign na yan, ano yung ganyan. Chichismisan ka. May Pinoy na nang hold up dito last Sunday. Oh, putya, material agad yun, ang dali. Or chakap malay. Basta may naging issue na ganun, na nag-i-English yung isa, tapos sinigawan siya ng isang Malay race group. Yung parang ganun, pro-Malay race group na chakap malay. Speak in Malay, ganun. So, material agad yun. So, pagpasok mo pa lang, hi, I look Malay, but I'm not Malaysian. Please, I hope none of you will say, chakap malay. So, gets na nila kasi imagine mo, may pumunta taga Singapore, tapos nag-joke sa storybook ni Sara Duterte. Di mo ma-appreciate mo yun? Na parang, oh shit, alam niya yung issue sa bansa. So, ganun, yun yung advantage ng pag-stand up sa ibang bansa. Kasi meron kang agad unique perspective na hindi nakikita ng insider kasi outsider kayo, di ba? Yun, ano pa ba yung mga jokes namin nun? Naalala ko si Alex Calieja may joke na patong, basta may sign na patong, so patong ganyan, so may joke na yun, di ba? Na double meaning. Nung may kinidnap, ginawa kong joke, putya, nag-kill yun sa Kota Kinabalu. Ang ganda ng set namin nun. Ako, si Red, si Alex, nakalimutan ko ka, ando si G. Parang wala ando si G. Ano ba si G? Ando si GB. Oo. Ang ganda ng set namin nun. Basta parang inano ko na kinidnap. Andito ako. Tapos, ano ba yung joke ko nun? Alam ko na. Naalala ko na. Pagbabao pa lang ng immigration ng Malaysia, lumayo na ako sa mga bata. Kasi baka pagkamalan nila, tapos makatabi ko lang yung bata. No, I did not take him. Ganyan, lower your guns. I will not kidnap him. It's impossible. It's Sunday. It's my day off. Pucha. Di ba? Kill agad yun sa ibang race, sa ibang kultura. Nakakamiss din. Ano pa ba? Yun. Kidnapping. Ang dami ko nagawang jokes nung kasi may kidnapping. May nangidnap na Pinoy dun sa Malaysia eh. Na maid na kasambahay na ano ba yung house help? Oh, politically incorrect na pala yun. Alam niyo, naging politically incorrect lang naman yung salita pag ginawa ng pang-insulto eh. So yung mga kasambahay, pag ginawa ng pang-insulto yan, magiging political incorrect na rin yan. So as long as hindi ko ginagamit na pang-insulto yung word na yun, wala naman eh. So anyway, sabi ko, play to stereotypes na naman, di ba? Na parang, thank you very much for, I love the Malaysian people, just like Philippine people, they're very hospitable. My host is Malaysian. Yes, he's not here. I locked him in the bedroom. So parang kidnap joke ulit. Di ba? Parang hinihasa cute dog. Very nice dog. Very tasty. Di ba? Alam kasi nila yung Pinoy kumakain ng aso. Pero mas Chinese yata yung joke na yun eh. Meron pang words. Pucha, gold mine din yan. Words na Tagalog. Kasi alam niyo yung pet slang sa Malaysia for pek-pek. Galing, di ba? May mga ganun eh. Alam natin, kambing, salamat. Pareho yan sa Malay, bahasa. Pero may mga slang na mapaglalaroan mo sa set mo and easy material din kung nasa abroad ka. Pero itong mga to, syempre mga pepper in mo lang. Hindi mo naman gagawing main material mo yun. No? Kasi, alam mo yun, hindi mo alam kung gagana. May main material ka pa rin. Pero, kanina, yung word na kanina means fuck in, sabihin na natin, Cantonese. Nakalimutan ko na eh. Basta yung kanina, Cantonese word siya for fuck. Okay, but in Tagalog, it's not kanina. It means a while ago. And then, yung kanina is a phrase meaning, fuck your mother, parang ganun.
parang vulgar phrase siya sa Cantonese or Mandarin or hindi ko na alam. Hokkien. Basta ganun kanina. So when I say kanina, I don't mean fuck your mother. Because kanina means a while ago in Tagalog. So when I say kanina, it means a while ago, I fucked your mother. Parang ganun. So, benta uli yun, di ba? Mga ganun. Madali, hindi madali, pero masaya mag-comedy sa mga mixed cultures din na naaano mo yung si Marlon Olivan, yung comedian na naging businessman na mayaman at may happy family na dahil nag-quit siya sa comedy. So, tama yung tinahak niyang life track. Ginawa niya lang daw sa New York, parang nagkaroon din sila. Kasi New York nagkaroon ng refurbishing or something. Gumanda yung city. So, sabi niya, we had the same, syempre hindi to verbatim, we had the same refurbishing in Manila. It's called plumbing. So, parang yung refurbishing sa atin, yung ganun. Ano pa ba? Nag-improv din kami sa isang Malaysian, yung improv na parang whose line may pass the hat, tapos kukuha ng ganun. Tapos syempre ako yung guest, so may nakuha ako na parang, you know you're Filipino when. Yung mga ganun, you know you're ganyan when, sasabihin ng host, and then kahit sinong stand-up comedian pwede umakyat. Tapos yun yung may punchline, may set up punchline talaga na improv, na parang kukuha ka sa hat. Tapos, you know you're Filipino when. Naalala ko ang sagot ko dun. You know you're Filipino when you're in Malaysia, but in the entire room, you're the only one who looks Malay. Tapos nagets nila yun kasi maraming ang Indian, Chinese, puti sa Malaysia. Nagkataon, nung gabing yun, ako lang yung Malay looking, Malay race. Andun sina mga Indian, basta iba yung race. So, benta yun. Tapos, you know you're Filipino when may kumanta yata ng Pacquiao. Galing nga eh. So parang you know you're Filipino when, tapos umakit siya sa stage, tapos sabi niya, sometimes when we touch, the honesty's too much. Ang galing eh. Tapos umakit ako, tinuloy ko yung kanta. But I have to... So masaya uli. May mga ganun na experience. Ang saya. Tapos, ano pa ba? Tingnan ko yung lumang lumang notes ko. Baka pwede ko i-revive yung mga iba dito eh, no? Ito, mga prepared na to eh. Uso pa rin yung Tinder. 'Di ba? Parang uso pa rin yung Tinder, tapos parang meron akong kaibigan na kinasal sa Tinder kasi sabi no hookups. 'Di ba? Parang ang labo ng no hookups sa Tinder. It's like going to an Indian restaurant and asking for beef. Siyempre, hindi sila kumakain ng baka dahil sacred 'yun. Parang ganun. So nagko-connect yung meron pa ako naisip na yun din maganda kasi pag iniisip mo, Muslim, natatakot agad mga tao. Pero sa Malaysia, Muslim sila and meron pa rin silang may pinasarang comedy club dahil nag-religious jokes. So may ganun pa rin and bawal mo sabihin gay sa radio, biblip nila. Pero sila hindi sila yung media portrayed na extremist na nakakatakot. So pwede kang mag-religious jokes sa sa comedy club. Wag lang lumabas sa internet. Nabasa ko kasi, so hindi ko sasabihin sa inyo. Ano pa ba? Yun, masaya experience yung magpapatawa sa ibang bansa. Ibang experience din siya sa pagpapatawa sa mga Australians, sa mga Pinoy sa Australia and Singaporean sa Australia. And hopefully matuloy yung plano na punta na rin kami sa New Zealand, Brisbane. Sana matuloy yan. Absolute Mega Best of Comedy Manila. Ito, meron pa akong setlist na nabasa. Malaysian. Yeah, I'm the only one who looks Malay. Pinoys love to sing. Yan, yung mga stereotype. Ayun. Tingnan natin ulit yung setlist na to. Okay, mga ko na to. Pusyan, tagal din ng mga jokes ko, no? Tagal na lang. Meron pa galing ako sa plane. Ito general, parang the pilot shouldn't joke because the pilot said after turbulence, tonight we are all Peter Pan because we will never land. Search nyo sa YouTube, Victor Anastasio Comedy Masala. Lalabas doon yung 2 set ko na English para makakuha kayo ng and grabe reception. Ang saya.
Victor Anastasio YouTube Comedy Masala. Link nyo yung mga dito, Intellectual Walls na sa Telegram group. Kung nahanap nyo, pakilink sa grupo na yun. Masayang kumain. The best talaga sa Singapore. Kasi, ewan ko yung white people food parang dairy and meat. Dairy and meat, butter, meat, yung mga spices ninakaw nila sa atin, di ba? Di ko alam kung sa atin, di ko alam kung may contribution yung Pilipinas doon dahil lang tayo asin lang yata tayo sa neighbors natin siguro. Kasi yung tour namin sa Singapore, oh my gosh, ang sarap ng pagkain. At yan ang magiging next topic natin next week sa episode ng Intellectual Wall with Victor Anastasio. Kasi na-cover ko na dito yung libro ni Lee Kuan Yew, From Third World to First. Pero iba talaga yung binasa mo lang tas nandun ka Hindi ko first time sa Singapore pero alam mo yun, ma-appreciate mo pa rin siya. So siguro yun yung next episode. Kung hindi, edi iba. Diba? Wala naman nagbabawal dito So maraming salamat. Yun ang namimiss ko. Ano pa ba? May namimiss pa ba akong jokes na ginagamit ko abroad? Hong Kong, Singapore. Malaysia parang 5 to 10 times yata kami. Hindi naman 10 times. Sa Korea ata yun for shopping. Pero sa Malaysia siguro mga more than 5 times na kami o mga 5 times na ako nakabalik dun. Saya dun Kasi nung unang pumunta si GB sa Malaysia, ang sabi niya sa amin ni Red, kailangan niyo ma-meet yung Malaysians. Parang Pinoy lang sila pero hindi rin Tagalog. Kasi pareho yung kultura di ba? Sa Malaysia ko narinig yung we have a 10-minute intermission so we'll see you in 20 minutes. Di ba? Parang Pinoy time Parang ganoon din sila sa Malaysia. Tapos relax lang din sila. Good times lang din. After gig, kumakain. Pucha, sarap. Singapore tsaka Malaysia. Kasi Singapore, Malaysia, kumbaga pareho lang naman sila ng pagkain Nagra-rivals lang sila na parang mas masarap yung sambal namin, mas masarap yung nasi lemak namin. Pero similar naman sila sa akin. Napakasaya ng tour at yun. Sana na-enjoy nyo yung kwento ko tungkol sa Singapore, Malaysia, and Hong Kong experience ko. Nung Hong Kong din, one time lang ako nag-Hong Kong kasi Hong Kong Comedy Festival to, so contest. 7 minutes lang ako kasi ang time 7 to 10. Pagbaba ako ng stage, kasi nga hindi ako nag-Filipino jokes or something. Kasi naalala ko yung comedian after me. Meron siyang joke na mukha akong love child ni Jay Leno at some Indian guy. Tapos yun yung itsura niya. So na-call out niya agad. Kill. Ako, parang diretso ako sa normal jokes ko na hindi ko kinall out na, hi, Pinoy ako. So alam ko pagbaba ko, talo na ako. So, nag-inuman na lang kami sa Langkway Fo. Tama ba? Langkway, LKF yun, di ba? Yung pwedeng mag-beer. Kasama ko yung mga malaking puti. Naramdaman ko rin yung care nila kasi ang lalaki nilang puti. Tas ako yung maliit na Indio. Tapos, hindi ko alam, may inaway ata Kasi umiinom nga kami nun Basta yung mga malaking lalaking to. Oo, parang kasi Hong Kong yun. So alam niyo naman sa Hong Kong, maraming mayayaman. Chinese na mayaman, o Hong Kong na mayaman. Well, magagalit pala sila pagka sinabi kong Chinese sila. Kasi Hong Kong sila Mali, sorry. Hong Kong, okay, sorry. Na naka-top down na BMW tapos orange. Di ba? Parang nagyayabang siya, naka-top down siya weekend. Tapos sinabi nung isa, kalimutan ko, German yata siya or something. Sabi niya lang, your car is ugly. Lumingan yung Hong Kongese. Ang laking tao. Wala siya nagawa. Ang laking puti Tapos I think, basta merong inaway ako ng waiter or waitress, ganyan. Tapos sinumbong ko sa mga puti Tapos pinagtanggol ako ng mga puti. Tapos nilibre ako. Wala akong ginastos. Di ba mahal na alak sa Hong Kong, sa Lang Kwai Fong? Wala akong ginastos kasi puti sila Mas mayaman sila. Putya, kaka-resign ko lang sa trabaho nun TV writer lang ata ako Wala pa akong unemployed. Diba? Wala Probation pa ako sa TV. Baba pa ng sweldo ko. Basta linibre nila ako. Tapos, wala. The next day, nag-dimsum kami. Sakit ng ulo ko. Nalate ako gumising. Bata pa ako nun So, alam mo yun. Lakas ko pa uminom. Ngayon hindi na ako umiinom halos Pero yun ang experience ng tour naman abroad na as Pinoy, hindi Pinoy crowd, parang mixed Tapos dun ko natutunan sa puting yun yung tequila on the rocks.
Tequila on the rocks. Putya, di ba alam natin tequila yung sinashot, maliliit lang. Putya siya, umiinom siya ng tequila on the rocks. Ginawa niyang scotch. Ang lakas oh. Pero sabi ko, ayos to tequila on the rocks. Hindi, joke lang. Di mo na ako nahimatay. Pero tinry ko yung tequila on the rocks. Ayos siya. Yan. Maraming salamat sa pakikinig sa episode na to. Joking to the world. Hindi ko pa alam title Basta parang world no? Singapore, Malaysia, Hong Kong lang naman. Yun lang pag masaya ka sa isang bagay, naghahanap ka ng isang bagay. 'Di ba? Nung nasa bangko ko, gusto ko ng free time. Ngayon naman, namimiss ko yung bonus sa bangko. Kaya lang talaga, hindi makontento. Ngayon, nag-comedy ako sa Pinoys. Ang saya. Namimiss ko naman mag-comedy sa foreigners. Ano mo yun? Pero ibang experience siya. At mas masaya syempre, hindi ka na mag-a-adjust. Baka nostalgia lang ako. Pero kung kailangan kong gawin hassle. May ganun di ba? May nostalgia. May namimiss ka na ayaw mo maulit. Namimiss mo lang siya pero kahit di na maulit. Ito medyo 50-50. Kasi tapos syempre ang mga kasama dun, may kasama ka sa mga ibang comedian. Doon ko na-meet si Sheng Wang, may Netflix special na rin siya. Siya yung nagturo sa akin na bago ka pumunta sa stage, Taiwanese American. Bago ka pumunta sa stage, kailangan mo mag-power pose. So tataas mo yung kamay mo or gaganon ka. Para yung utak mo sumunod sa katawan mo. Kasi pag naka-power pose ka na, sasabihin ng utak mo, okay, I guess nanalo tayo kasi nakaganyan yung braso. So pagpasok mo pa lang sa stage, panalo ka na, kill ka na. Saan niya ko nakuha yun? Si Sheng Wang, may Netflix special na rin siya. Nakikitulog lang kami sa bahay ng comedian no? Kasi ganun lang. Yun ang working comedian. Pero honestly, nung na-experience ko yun, kasi 1 week ako sa Malaysia Nung na-experience ko yung pagiging working comedian, naisip ko, parang namimiss ko pa rin mga kaibigan ko. Namimiss ko pa rin yung pamilya ko, alam mo yun. Namimiss mo pa rin yung Pilipinas. So parang baka hindi para sa akin tong touring comedian. Kasi meron. Touring talaga siya. Galing siyang Australia, pupunta siyang Hong Kong, pupunta siyang New York, pupunta siyang... Parang ka talaga. Touring, yun, tour. Kami nag-tour kami, pero mga Pinoy alam mo yun, parang second home. Yun yung masaya. Pupunta ka lang sa mga Pinoy sa ibang bansa, alam mo yun talaga tour So stranger ka, strange land. Iba ibang experience siya. Sabi ko parang hindi ata para sa akin to. Kaya maraming salamat uli kay Red Oliero at in-arrange niya ang Absolute Mega Best of Comedy Manila Tour. Siya nagsipag guys. Nag-connect ng mga tao, ganyan. Iba experience to. Sobrang memorable nito. 15 years from now, 17 years from now, pag nagpa-podcast pa rin ako, may episode ako ulit tungkol dito sa Absolute Mega Best of Comedy Manila. Pero may tabak, alam mo yun, nakasigar na ako. Diba? Yung nasayate na ako. Nasayate na ako sa South of France. Naalala ko dati yung who knows. Maraming salamat sa pakikinig. This has been Intellectual Wall with Victor Anastasio. Kung nagustuhan nyo yung episode na to, mabuti. Kung hindi nyo nagustuhan, di makinig na lang kayo ng iba. Share nyo sa social media ang episode na to kung nagustuhan nyo. And again, Telegram group, nasa description ng episode na to yung link. Maraming salamat sa pakikinig sa Intellectual Victor Anastasio. Na-enjoy ko mag-reminisce tungkol sa stand-up comedy at ibang buhay ko. Kasama kayo. Maraming salamat ulit. Yan ang buhay namin sa Comedy Manila. Matagal namin magkakasama. 2012 Clickfest Kuala Lumpur International Comedy Festival. Sobrang memorable nun. Andong ako, si James, si Red at si GB. Absolute Mega Best of Comedy Manila. Nandong kami. Nanood lang kami. Napanood namin yung mga South African. Napanood namin yung South African lang yung naalala ko. Kasi may joke siya na, this is the police in South Africa. Tapos may mga missile, granada. Freeze! So yun yung memorable sa akin. Parang pinatay ka na bago ako sabihin ka na freeze. Nanood din kami ng ibang klaseng comedy, yung Ong Als. Basta Korean sila na prop comedy. Kami mga snobbish kami. Ayoko stand-up lang. Pero putya, yung mga Malaysian comedians talagang sinasabi, panoorin niyo tong Ong Als, ang galing. Halag pa kami sa katawa sa prop comedy nila. So, gandang experience yan. And salamat sa suporta nyo dahil hindi naman namin gagawin to at di kami makakapunta mga tour. Be it sa Comedy Manila, Kuala Lumpur, or sa mga Pinoy, kung walang nagla-like at sumusuporta at bumibili ng ticket. Maraming salamat sa inyo. Peace out.
till the next episode, kumain kayo ng nasi lemak at kumain kayo ng Indian food kung mag-Singapore kayo. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.